Kabanata 3 ang opisina ni Helena ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na lamig, tila may yelong gumagapang sa mga dingding. Bilang isang 24 na anyos na admin officer, mabilis na lumaki ang ulo ni Helena. Nakalimutan na niya ang mga panahon na si Lawrence ang nagpapakain sa kanya ng mga payo tungkol sa kanyang kalusugan at sa pag-aalaga ng kanyang anak. Nakalimutan na rin niya na ang posisyong kinauupuan niya ngayon ay bunga ng kredibilidad at mataas na performance evaluation na ibinigay sa kanya ni Lawrence. Sa halip na tumanaw ng utang na loob, mas pinili niyang makisama sa agos ng paninirani na Dindin at Mason. Dahil sa kagustuhang mapalapit sa operations manager na si Edward, naging eksperto si Helena sa pagbaluktot ng katotohanan, tinatawag na balat sibuyas, at masyadong sensitibo si Lawrence sa harap ni Jerry, ang general manager. Habang nag-encode si Helena ng mga wad na report laban kay Lawrence, biglang nag-iba ang tunog ng aircon. Naging huni ito ng isang naghihingalong tao. Ang screen ng kanyang laptop ay biglang napuno ng mga itim na ugat na tila kumakalat mula sa keyboard. Helena, ang integridad ba ay isang maliit na bagay lamang para sa'yo? Napaigtad si Helena. Ang boses ay malalim, garalgal at puno ng pait. Lawrence, huwag kang magbiro. Alam kong nagpakamatay ka na dahil hindi mo kinaya ang mga tsismis. Ang tsismis ay lason, Helena, at ikaw ang nagtimpla nito para sa akin. Bulong ng isang anino na biglang lumitaw sa refleksyon ng bintana sa likuran niya. Dahan-dahang humarap si Helena at doon ay nakita niya si Lawrence. Ngunit hindi na ito ang assistant manager na kagalang-galang. Ang kanyang muka ay tila nabulok na sa loob ng ilang araw, ang kanyang duguang leeg ay nakabukas at makikita ang bawat laman at ugat. Hawak niya ang duguang scalpel na dahan-dahang itinusok sa ibabaw ng mesa ni Helena. Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang kapatid. Wika ni Lawrence habang ang bawat salita ay may kasamang talsik ng itim na dugo. Sabi mo ay masyado akong sensitibo? Halika, tingnan natin kung gaano ka kasensitibo sa sakit. Biglang binalot ng mga kable ng computer ang mga kamay at paa ni Helena, tila mga ahas na mahigpit na pumupuluot. Ang kanyang dila ay biglang naging kasing tigas ng bato at sa bawat pagtatangka niyang humingi ng saklolo, tanging tunog ng static ang lumalabas sa kanyang bibig. Isang hindi nakikitang puwersa ang nagpilit sa kanyang ulo na yumuko sa tapat ng butas ng kanyang leeg. Doon, narinig ni Helena ang mga boses ni Dindin at Mason na nagtatawanan na sinasabayan ng sarili niyang mga panimira kay Lawrence. Ang bawat salitang binitawan niya noon ay naging mga matatalim na papel na nagsimulang humiwa sa kanyang balat, mula sa kanyang muka hanggang sa kanyang mga braso. Ito ang maliit na bagay na sinasabi mo, Helena. Bulong ni Lawrence habang dahan-dahang inilalapit ang scalpel sa mga mata ng dalaga. Ang integridad ay hindi nakikita, pero kapag kinuha ito sa isang tao, wala nang natitira sa kanya kundi ang dilim. Isang mabilis na paghiwa ang ginawa ni Lawrence sa gitna ng dibdib ni Helena, saktong sa tapat ng kanyang puso. Ngunit sa halip na dugo lamang ang lumabas, ang mga ulat at papel na ginawa niya laban kay Lawrence ay tila lumalabas mula sa loob ng kanyang katawan, nakasawsaw sa malapot na dugo. Ang bawat papel ay tila humihiwa sa kanyang mga internal organs habang lumalabas ang mga ito. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nakita ni Helena ang muka ng kanyang ina na si Clarissa sa screen ng kanyang phone, ngunit ang muka nito ay biglang naging muka ni Lawrence na umiiyak ng dugo. Ang sakit na naramdaman ni Lawrence sa pagkakanulo ni Helena ay naging isang matinding shock na nagpatigil sa puso ng batang admin officer. Kinabukasan, natagpuan si Helena na nakasubsob sa kanyang mesa. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng mga hiwa na tila gawa ng libu-libong papel. Ang kanyang bibig ay punong-puno ng mga punit-punit na evaluation reports at sa kanyang computer monitor may nakasulat na pulang letra. Ang integridad ay hindi balat sibuyas. Ito ay buhay.